Tayo po ay formally we will start with our worship service sa araw na ito. And it's a joy and a pleasure to meet all of you once again sa isang nakalipas na isang linggo. And even for those who haven't seen for the past few weeks, again, welcome to our worship service. At sana ang inyong pagparito, ang inyong presensya sa sandaling ito ay tunay na maging pagpapala na matanggap nyo sa ating Panginoon. Higit sa lahat sa pakikinig ng kanyang mga salita. And eventually, mamaya as we have our lunch fellowship, ay ipagpapatuloy natin ang ating pagsasama-sama. Mamayang hapon ay magkakaroon din tayo ng ating panalangin. So, hinihimok ang lahat ng kaanib ng iglesyang ito na maging present sa ating prayer meeting so that we will have a more unified intercession and petition sa ating Panginoon. So this morning ay wag nating kaliligtaang batiin ang ating mga katabi. So kindly greet them. Good morning sa bawat isa. Kamustahin sila? Kamusta ka nung nakaraang linggo? Ngayon lang kita nakita ulit. At patuloy na ipadama ang pag-ibig at pakikisama ng ating Panginoong Yesus at ng inyong sarili. Also, again, sa ating mga individuals who will be celebrating their birthday this week. So we have sa May 18, yung anak, I think anak to ni Brother Beach and Marianne, si Shekinah Pardilla. Nandiyan ba si Shekinah? Shekinah? Okay. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng Shekinah? It's the glory of the Lord. Yes. Shekinah Pardilla. So happy birthday. And also, bagamat wala pa siya ngayon, ay isama na rin natin sa ating pagbati sa May 19, this coming Tuesday, our beloved sister Sonny Cunanan. She'll be celebrating her birthday on May 19. Okay, so nais ko pong basahin ang ilang mga talata mula sa Awit, Kabanatang 90. And this is the psalm and a prayer written by the prophet Moses. It says in Psalms chapter 90, verses 1 to 17. It says that, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. You return man to dust and say, Return, O children of man, for 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night. You sweep them away as with a flood. They are like a dream, like grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and it's renewed. In the evening it fades and withers. For we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and as for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us.
Yes, establish the work of our hands. Ito pong awit na ito ito pong salmong ito ay tema ng ating unang himno na kung saan ito ay isinulat ng isang hymnologist na si Isaac Watts, na pinaraphrase niya yung awit ng Psalms chapter 90, emphasizing yung walang hanggang katangian ng Diyos bilang isang steadfast refuge through generation. Inihambing ito in contrast with human mortality and temporal, fleeting life. So it acts bilang isang panalangin for divine guidance, stability, and hope during times of crisis and change. So mga ilang mahahalagang aspeto ng kahulugan ng himnong ito, sinabi that awit, kabanatang 90 is the foundation of the hymn. This hymn is based on Psalm 90, na sinasabi to God being a dwelling place, pananahan before the world was created and throughout all generation. It also speaks of an eternal God compared to our brief or fleeting humanity, yung ating buhay. It contrasts God's eternal nature with the fleeting, fragile nature of human life. So mapapansin po ninyo at the beginning of the Psalm na ikinumpara ang buhay ng tao para sa isang damo, na ito ay nagko-flourish in the night, it is fresh, but pagkatapos nun, makalipas ang isang araw, ito ay natutuyo at nawawala. So ipinapakita dito sa awit na ito na ang buhay ng tao ay hindi po nagtatagal. It also speaks of security in crisis as we sing this psalm, sapagkat it was written during a time of national anxiety, dahil si Isaac Watts ay isang Breton, ay isinulat niya ito, and we know that during the 1600, there was a great plague na nangyari in London. Marami pong mga tao, it is an endemic sickness na namatay, at maraming namatay doon. In fact, it almost took them 70,000 people na namatay. At pagkatapos noon, nagkaroon ng civil war. In the 1700, 1715, and 1745, na nagkaroon ng matinding civil war ang United Kingdom. Kaya itong awit na ito ay nandoon sa damdamin ni Isaac Watts yung kabigatan, at nakita niya na ang Diyos ang siyang pag-asa ng kanilang kalagayan. It also speaks of the hope for the future, because beyond thanking God for past help, na kung saan ay namalas ni Isaac Watts ang pagtulong ng Diyos, the hymn looks forward, grounding future hope in God's continuing faithfulness. So pinapakita po dyan, mga kapatid, yung patuloy at hindi nagbabago na katapatan ng Diyos. The original hymn was, "O God, our help in ages past." But the original, yun yung pinasabi, pero ginagamit po natin, "Our God, our help in ages past." It emphasizes a personal and shared relationship with God, highlighting that God is the communal strength of every individual believer. So as we sing this hymn, "Our God in Ages Past," what's taken in hymn number 27, let us express our thanksgiving and pagpasabi natin sa ating sarili na ang Diyos ang siyang patuloy nating tulong sa ating buhay. Tayo po'y tumayo as we sing, "Our God, our help in ages past." Hymn number 27. Our God, our help in ages, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal home. Under the shadow of thy throne, thy saints have dwelt secure. Sufficient is thine arm alone, and our
stood, earth receive her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. Are like an evening gone, sure as the watch that ends the night before the rising sun. The busy tribes of flesh and blood, with all their lives and cares, are carried downward by thy flood and lost in following years. Time, like an ever-rolling stream, bears all its sons away. They fly forgotten as a dream dies at the opening day. Our God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guard while troubles last, and our eternal home. Amen. Let us all be seated, brothers and sisters. Our God, our help in ages past. It is a personal prayer for everyone, that even if you're doing yung inyong devotion, ang inyong Bible reading, ang inyong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, na tayo'y manalangin at sambit sa ating Panginoon. Our God, our God. It's a personal thing na sinasabi mo yun sa Diyos, sapagkat ang ating Diyos ay ang ating Ama. And therefore, we as children of our God, we should call Him Abba, Father. What a personal way to address our God this morning. So tayo po'y maglaan ng ilang saglit ng pananalangin, and let us dedicate this worship service sa ating Panginoon. Let us pray. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat. At sa pangbungad ng aming pag-awit sa umagang ito, ay idinideklara na Ikaw ang aming Diyos, ang aming tulong, hindi lamang ngayon, kundi maging sa nakalipas. At Ikaw pa rin aming Panginoon, ang aming tulong sa panghinaharap. Kaya anuman ang mga bagay na nagaganap sa buhay namin, sa mundo na aming kinalalagyan, ay nakasisiguro kami na Ikaw ang siyang patuloy na tanggulan namin, tulong sa mga pagkakataon na kailangan namin ng tulong mo, lalo pat sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Nagpapasalamat kami sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, and we can call that personally sa aming buhay, to call you our Father, our God. Kaya salamat, O Diyos, sapagkat ipinahintulot mo ang araw na ito na maganap sa aming buhay, na kami ay pumarito sa dakong ito at sumamba. Humihiling kami at nananalangin kami ng inyong tulong pa din sa pagpapatuloy ng aming gawain, na hindi namin ito magagawang sumamba sa inyo sa aming mga sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng sinasabi ng inyong mga salita, to worship you in spirit and in truth. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na ang aming pagsamba ay laging ginagabayan ng inyong mga salita, na hindi kami sumasamba ayon sa aming nalalaman, kundi sumasamba kami, aming Panginoon, sa sinasabi at malinaw na itinatadhana ng inyong mga salita. Kaya po, Panginoon, kami ay maingat na gumanap sa aming pagsamba sa araw na ito, na hindi namin
iniisip ang aming mga sarili, kundi iniisip namin ikaw na siyang pangunahin sa lahat. Ngunit sa kabilang banda, Panginoon, ay iniisip namin na hindi kami karapat-dapat. Kami ay makasalanan. Kami ay marumi. Lagi kaming nakakagawa ng pagsalangsang laban sa iyo. Kaya maging sa oras na ito ay humihi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, aming Diyos, sa lahat ng mga pagsalangsang namin laban sa iyo. Even at this very moment that even our minds are far away, forgive us. And may our minds be tuned in and directed to our God this morning. We pray and ask through the help of our God, the Holy Spirit, to illumine our minds to hear your word. At kami, Panginoon, ay makaunawa ng inyong mga salita. Nagpapasalamat kami sapagkat ang tema ng ang pangangaral sa umagang ito ay tunay na maglalapat sa amin. Kaya idinadalangin namin ang inyong lingkod na siyang magdadala ng inyong mga salita. Kasihan mo ng kapangyarihan ang sermon na aming maririnig at ito ay magkaroon ng tunay na paglalapat sa aming buhay. Dawa, O Diyos, ay patuloy naming maalala sa liwanag ng inyong mga salitang aming mga kasalanan at iwaksi ito at ihingi ng tawad sa iyo sa oras na ito. E dinadalangin din namin aming Panginoon ang mga sumusubaybay sa amin in our Facebook live stream broadcast. We pray, Lord, that you would reach them, touch their hearts, save them from their sins, Lord. At sila ay magkaroon ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. We also pray for our relatives and friends who are joining us in our worship service. We pray for them. Panginoon, dalangin namin na ikaw ang maggawad ng kaligtasan. But most of all, we pray for ourselves to continually strengthen us. Palakasin kami, aming Panginoon, ng inyong Espiritu, upang sa gayon sa aming paggunita ng buong maghapon, ay ikaw lamang at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang laman ng aming isip, ng aming kalooban. Maging sa mga bagay na mamumutawi sa aming mga bibig, ay pawang ikaw na aming Diyos. Kaya maraming salamat po sa oras na ito, at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Another hymn na nais kong awitin natin sa oras na ito ay was taken in hymn number 477. And it is a fitting hymn of standing before the Lord. Tayo bilang mga kawal ng ating Panginoon, tayo ay binigyan ng isang marching order ng ating Panginoon na tunay na tumayo para sa katotohanan. Kaya patuloy tayo mapaalalahanan ng awit na ito to really stand up for Jesus as soldiers of the cross. Let us sing 477, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal band, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army he shall lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus. Call, obey, for to the mighty conflict in this his glorious day, ye valor men now serve against a numbered foe, till ere its rise with danger and strength to strength oppose.
stand up for Jesus. Stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you. You dare not trust your own. Put on the gospel armor. Each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To him that overcometh, a crown of life shall be, where of glory shall reign eternally. Amen. Oh, you believer, are you an enlisted one? Ikaw ba'y enlisted sa kawal ng ating Panginoon? Kaya kung papansinin po ninyo mga kapatid, ang buhay pananampalataya o ang buhay Kristiyano ay walang kapahingahan. Wala siyang kapahingahan. It is a constant battle. It is a constant battle against ourselves, the flesh, and against the evil one, Satan. The devil is not sleeping. Hindi siya natutulog. And he will do by his own power to destroy all of us. Wawasakin niya lahat ang mga mananampalataya. Kaya sinasabi dito sa awit na ito na tumayo ka kay Kristo. Sabi dito sa awit ito, the arm of flesh will fail you. Definitely, it will fail you. Wala nang tanong dun. Tayo ay talagang prone sa pagbagsak. Kaya nga sinasabi ng mga awit, you dare not trust. Huwag mong kailanman isipin na maaari kang makatayo sa iyong sarili. Do not trust on yourselves. At sinabi, put on the gospel armor, which is taken in Ephesians chapter 6, put on the whole armor of God. And each piece that is stated in Ephesians chapter 6, sabi, each piece of that armor, put on with prayer. So napakalino mga kapatid, no? Kaya, walang oras, anytime, where duty calls or danger calls, sabi, be never wanting there. Dapat nandun ka, handa ka lagi. Kaya, totoo, no? Muli, babalikan natin yung mga nakalipas na sermon ng ating pastor patungkol sa mga pamamaraan ng biyaya. Na bigyan natin ng higit na importansya ang pagbabasa ng kanyang mga salita, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, at panalangin. Ito po ang dalawang bagay na maaaring mag-arma sa iyo sa buhay pakikibaka ng isang Kristiyano. Kaya itong mga awit na ito, hindi lamang ito mga awit upang i-stir ang iyong emosyon para maging maligaya ka sa araw na ito. No, it is an instruction for all of us. Instruction for all of us to adhere, makinig at sumunod sa ating Panginoon. So salamat sa Diyos sa mga awit na yan. And now, we shall now proceed sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. At ihanda na natin ang ating mga tithes and offerings as we give our love offering and tithes to our God. And while the offering basket is being passed, let us sing hymn number 492. Hymn number 492. Take my life and let it be. Consecrate
Take my silver and my gold I withhold. Take my intellect, every part as thou shalt choose, every part as thou shalt choose. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take mine, it is thine own. It shall be thy royal throne. It shall be thy royal throne. Take my love, my Lord, I pour at thy feet its treasure store. Take myself and I will be ever only all for thee, ever only all for thee. This hymn was written by Frances Havergal, a lady, which serves as a personal prayer, offering every aspect of life, time, hands, voice, possessions, intellect, will, and heart to God's service, aiming for a life lived completely for Him. So, yung sinasabi lamang ng awit na ito is, you offer yourself to God. Hindi sa araw lamang ng linggo na kung saan tayo ay sama-samang sumasamba sa Diyos sa araw ng Panginoon, kundi sa bawat araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Every day in our life, offer ourselves before the Lord. Kaya yung awit na yan, no? Napakaganda. Take my hands, gamitin, take my voice, my silver and my gold, my possessions. Sabi, take my silver and my gold, not a mite. Wala akong i-withhold sa mga bagay na ito. Alalahanin ninyo yung babaeng nagbigay ng ilang kusing nung siya'y nagbigay ng offering sa ating Panginoon. He gave her life, yung kanyang kabuhayan na ibinigay na niya sa ating Panginoon. Take my will and make it yours. It shall be no longer mine. Take my will and make it thine. Take my love, my Lord, I pour. So it's a very personal hymn. At talagang ito'y pagpapakita ng total surrender sa ating Diyos. Amen for that. Tayo po'y dadako sa pagbasa ng salita ng Diyos as our regular scripture reading this morning. And may I call Brother Jason to lead us into the reading of Scripture. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong pagpatuloy na basahin ang aklat ng Mateo, Kabanata 23, talata 16 hanggang 39. Ulitin ko po, 23, talata 16 hanggang 39. Inaanyayahan ko po na ang lahat tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. At kung siya'y nahihikayat na, ay ginagawa ninyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Kahabag-habag kayong mga bulag na taga-akay na nagsasabi, kung inumpa ninuman ang templo, ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung
ipanumpa ninuman ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. Kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila, ang ginto o ang templo, na nagpapabanal sa ginto? At sinasabi ninyo, kung ipanumpa ninuman ang dambana ay wala inyong kabuluhan, ngunit kung ipanumpa ninuman ang handog na nasa ibabaw nito, siya ay may pananagutan. Kayong mga bulag, sapagkat alin ba ang higit na dakila, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya't ang gumagamit sa dambana sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa lahat ng mga bagay na nasa ibabaw nito. Verse 21. At ang gumagamit sa templo sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa kanya na tumatahan sa loob nito. Ang gumagamit sa loob sa pagsumpa ay nanunumpa sa trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo doon. Kahabag-habag kayo mga eskriba, mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerbabuena, ng anis at ng komino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Kayong mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik, ngunit nilulunok nyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Ikaw na bulag na pariseyo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din ang mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Gayon din naman kayo na nasa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Verse 29, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinapalamutian ninyo ang mga bantayog ng mga matuwid. At sinasabi ninyo, kung nabuhay sana kami sa mga araw ng aming mga ninuno, hindi kami makikibahagi sa kanila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nagpapatotoo na rin laban sa inyong sarili na kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makakatakas sa kahatulan ng impyerno. Kaya't narito, nagsusugo ako sa inyo ng mga propeta, ng mga pantas at ng mga eskriba, na ang iba sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang iba naman inyong hahagupitin sa inyong mga sinagoga at inyong uusigin sa bayan-bayan, upang mapasa inyo lahat ang matuwid na dugo na dumanak sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ni Abel na matuwid, hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias, na inyong pinaslang sa pagitan ng templo at mga dambana. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabato sa mga isinusugo sa kanya,
makailang ulit kong ninanais na tipunin kayo ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyong masdan ninyo ang inyong bahay ay iniiwan ng inyong wasak. Last verse, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Makakaupo na tayong lahat. Pagpalain po ang lahat ng pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y muling aawit ng isang himno. Ito ay bago para sa ating lahat and mainam na tayo ay matuto sa mga bagay na aawitin natin. Ang awit na ito ay hinango sa hymn number 484 na binibigyang encouragement ang mga mananampalataya na maging aktibo na magtiis para sa kanilang pananampalataya despite internal struggles, mga temptations and worldly challenges. Ang awit na ito ay hinango sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 because it emphasizes that the spiritual life is a good battle aimed at living righteously, relying on God's grace rather than personal strength alone to achieve eternal life. So ang pakikibaka natin ay nakatuon sa layunin na balang araw kung tayo ay patuloy na mananatili sa pananampalataya ay sa kalaunan ay mayroong naghihintay na pangako ang ating Panginoon. At alam naman natin yan sapagkat yan ay malinaw na sinasabi ng kanyang mga salita na ang naghihintay na pangako ay buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Kaya sabay-sabay tayong matuto dito sa bagong awit na ito in hymn number 484, Fight the Good Fight with all thy might. Fight the good fight with all thy might. Christ is thy strength and Christ thy right. Lay hold on life and it shall be thy joy and crown eternally. Run the straight race through God's good grace. Lift up thine eyes and seek His face. Life with its way before us lies. Christ is the path and Christ the prize. Cast care aside upon thy guide. Lean and His mercy will provide. Lean and the trusting soul shall prove Christ its life and Christ its love. Faint not nor fear, His arms are near. He changeth not, and thou art dear. Only believe
that Christ is all in all to thee. Amen. Aktibong pananampalataya, yan ang nais na mangyari sa buhay ng bawat mananampalataya. At dito nakabatay sa himnong ito, na kung saan ay isinulat ito in the 1800s, that frames the Christian life not as a passive life, but as a fight or a race requiring dedication and effort. Kaya, kung ikaw ay mananampalataya at hindi resolve sa kalooban mo ang dedikasyon, no? Hindi resolve sa buhay mo ang dedikasyon at ang effort para gumawa ng mga bagay na spiritual para sa Panginoon, you are not part of this banner, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung ikaw ay nag-aangking tunay na mananampalataya, it is a life of effort in the life of a believer for service and a life of dedication. A good fight, sabi dito. This refers to maintaining faith in God, upholding righteous principles. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapadala sa maling pananaw o maling prinsipyo, and enduring trials rather than a literal physical conflict. So, itong bagay na ito, mga kapatid, hindi tayo nakikibaka through flesh and blood. But we are battling against the principles, spiritual realm. No, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Kung tayo bibigyan ng ating Panginoon ng physical na, literal na makikita na natin ng ating mata, baka we will be overwhelmed. No? Kung makikita natin yan, na naglipa na ang diablo, ang demonyo sa paligid. Napakahirap. Pero we are battling the spiritual realm. So ang pakikibaka na ito ay hindi nangangailangan ng lakas ng physical, kundi lakas ng spiritual. So sinasabi, mga kapatid, we have to rely, trust, put your confidence sa ating Panginoon, sapagkat ito ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoon ang siyang pinagmumulan ng ating kalakasan, ng ating kapahingahan, and the ultimate prize. And which is the ultimate Christ? Sinasabi dito sa awit, Christ is thy strength. Christ is thy right. So ito, mga kapatid, para tayo ay ma-overcome natin yung takot sa mga spiritual na bagay, it serves as an encouragement to fight against spiritual fatigue, fear, and complacency. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa awit na ito na siyang muling nagpaalala ng ating kalagayan sa ating Panginoon. Tayo po'y dumako sa pangkalahatang panalangin ng ating pastor at kapagkatapos po noon ay ang pangangaral na ng salita ng Diyos. Salamat, Deacon Ray, sa pangunguna sa pananambahan at sa mga kapatiran ng TNC. Sana ay meron kayong mga balota para sa ating malayang pagboto if God is adding in our midst our two recommended men to serve in the office of Deacon. So mamaya po ay paki-turn over nyo kay Deacon Ray and kay Deacon Jojo ang inyong mga kapasyahan. Si Deacon Ray po, si Deacon Danny po ay wala ngayon at kasama si Ate Gina sa kapatirang iglesia sa Emmanuel Community Connection. Ang ating pong tinutulungang iglesia every third Sunday at fifth Sunday, siya po ay nagsisimula na ngayong magministeryo sa kapatirang iglesia. Ganun din po ay makisama kayo sa aking buksan ang ating teksto bago tayo manalangin sa 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 12 o verse 11 to verse 12. 1 Timothy 6, verse 11 to 12, But as for you, O man of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of faith, take hold of the
the eternal life to which you were called, and about which made the good confession in the presence of many witnesses. Tayo po'y manalangin. Inaalala namin, O Diyos, sa aming panalangin ito, ang aming bansa, na nasa kagitna ng maraming kaguluhan at kaganapan sa nagdaang mga araw, sa nakaraang linggo. Patuloy po namin tinatagubilin sa inyo na wag naming ilagay ang aming pagtitiwala sa tao, sa mga kapangyarihan, sa mga hari. Ito'y mismo nakasaad sa iyong mga salita sa Psalms 146 verse 4, "Put not your trust on princes, nor the Son of Man, for there is no salvation in them." Lumalapit kami, Panginoong Diyos, sa gitna ng political instability and turmoil sa aming bansa, sa gitna ng economic instability as well, sa gitna ng electricity instability at maging sa mga marami pang usapin sa aming pamahalaan. At kami tumitingin sa isang makapangyarihan at soberanong Diyos na bagamat nasa ganito kaming kalagayan ay kinikilala namin ay makapangyayari niya at may dahilan siya at kinapahintulot niya mga bagay na ito. Ganon din, O Diyos, ay nilalapit namin sa iyo ang aming mga individual na panalangin. Dalangin po namin ang iyong pagsama sa aming mga panalangin at iayon ang aming panalangin sa iyong kalooban. Tinataas din po namin ang mga may kahilingan sa usapin ng karamdaman at kalusugan. Si Ate Seni, na hindi po namin nakasama ngayong umaga, si Papa Roman na nakatunghay sa aming live streaming at nakatakda sa kanyang procedure, sa kanyang health procedure sa araw ng bukas, ang angioplasty at angiogram. Dalangin po namin ang iyong pagsama sa mga doktor at sa kanya na patuloy na gabayan at patuloy na pangunahan sa kanyang buhay. Ganon din, Panginoong Diyos, ang aming kapatid at diakono na si Deacon Danny na sa mga oras na ito'y nagtuturo at nangangaral sa iglesia na humingi ng tulong sa amin upang sila ay patuloy na gabayan at akayin sa gawain ng reformasyon ng kanilang iglesia. Kasangkapanin mo ang iyong lingkod para sa gawain ito. At maging sa umagang ito, Panginoon, itilalapit po namin sa iyo ang pangangaral ng iyong salita, ang sentro at tugatog ng aming pananambahan. Mangusap ka at hamunin mo kami, O Diyos, sa aming mga espiritual na kalagayan. Ito ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Last week ay ating pong pinag-aralan ang paksa patungkol sa pamamaalam ni Apostol Pablo patungkol sa bagay na kanyang binanggit na tagubilin kay Timoteo na sinasabi niya, "I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith." And then nakita po natin ang aspeto na kung saan ay ginamit muli ni Apostol Pablo ang salitang pakikipaglaban or fight. At ito po ay nasa unang sulat niya kay Timoteo. Kung last Sunday, tiningnan natin ang 2 Timothy chapter 6 verse 7. Ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng retroactive. Babalikan natin ang talatang binanggit sa kanyang unang sulat kay Timoteo. Bilang overview sa epistle na ito po ay personal na sulat ni Apostol Pablo sa nakababatang kay Timoteo. At ang pangunahing layunin ni Pablo ay turuan si Timoteo ng mga gawain at instruction sa pagsasagawa ng iglesia. Bilang patunay, turn your Bibles in 1 Timothy chapter 3. Particularly in verse 14 and verse 15. Dito makikita po natin the purpose ng pagsulat ni Pablo kay Timoteo. Na ang sabi po ni Pablo dito, "I hope to come to you soon, but I'm writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave
in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of truth. So ito palang dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo. Yung kanyang unang sulat at maging yung kanyang pangalawang sulat, ang nasa isipan ni Apostol Pablo ay turuan si Timoteo kung paano isagawa ang buhay pag-iiglesia. Ito ang kadahilanan kung bakit po sa chapter 2 ay meron siyang mga instruction patungkol sa usapin ng pananalangin. Sa chapter 3, nagbigay po siya ng qualification ng mga tagapanguna ng iglesia, gaya ng mga elders and deacons. Pagdating po sa chapter 4, meron po siyang babala na ang mga tao ay tatalikod sa tama at wastong doktrina at yayakapin nila ang mga strange doctrine. And then chapter 5, makikita natin, there is the instruction about the church. Kung paano po pangikitunguhan ang isang balo at instruction din maging sa mga able members ng iglesia. At pagdating po sa chapter 6, makikita natin dito, may instruction siya patungkol sa pananalapi. Sinasabi niya rito na wag daw po mahalin ang salapi sapagkat ang pagmamahal, paglalagay mo ng pagmamahal sa salapi, ito daw po ay magiging ugat ng lahat ng kasamaan. And then finally, napapansin po natin yung teksto na ating binabanggit. Dito makikita po natin na meron po siyang binabanggit na salita na paulit-ulit niyang ginamit. Nabanggit na po natin last week, no? I have fought a good fight. Dito nakita natin sa 1 Timothy 6:12, sabi niya rito, fight the good fight of faith. Binanggit din niya po ito sa 1 Corinthians chapter 9. Turn your Bibles in 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Ang sabi niya rito sa 1 Corinthians 9:26, so I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep under control, lest after preaching others, I myself should be disqualified. In other translation, ang sabi po, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. So mapapansin po natin kay Pablo, ginagamit niya ang isang lingwahe na during that time ay ginagamit po ng mga sundalo. A military term, a military vocabulary, or a athlete na ginagamit niya sa kanyang pakikipagtunggali o sa kompetisyon. Nakikipaglaban siya. And he is using the word fight. Alam po niyo yung salitang fight ay galing po sa Greek word na agozimai, which means to struggle, to sweat out in pain, to engage in severe labor, and to tire yourself. So ang idea po dito ay yung pong mga modern day workers natin. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon ay yung mga construction laborers. Na alam natin na sila ay napakaroon, merong mahirap na trabaho. Sapagkat sila po ay nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Na kung saan ay sila'y napapagod, sila'y napinapawisan, dahan-dahan pong nadidiplit ang kanilang lakas. And the language na binapakita po rito, there is a severe struggle to sweat out pain. And that is labor. And that comes from the word agitsorosomai, which is to fight. Ano pong binabanggit ko rito sa aspetong ito, mga minamahal at mga kapatid, at aming mga viewers? Ang buhay Kristiyano ay hindi po isang buhay that you are lying in a bed of roses. A figurative language na parang ang sarap-sarap ng buhay. In fact, nung hindi pa po ako reform, may awit dyan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Iba? Ginagawa itong isang chorus na kung saan ang isang Kristiyano daw ay masarap, masaya ang buhay. Pero kung titingnan po natin sa lingwahe ni Apostol Pablo,
titingnan natin sa lingwahe na kanyang sinasabi at yung mga himno na ating inawit in preparation para sa pakikinig ng salita ng Diyos, anong makikita po natin? Ang buhay ng Kristiyano ay pakikipagbaka. We need to stand up for Jesus. Kailangan nating makipaglaban. At dito natin makikita na ang Kristiyanong pamumuhay ay Kristiyanong pakikibaka. Yan po ang katotohanan na ating dapat waglit sa ating kaisipan. Bilang isang Kristiyano, hindi po ito yung pagsunod sa isang sinner's prayer. Hindi po ito yung kung saan you are touched emotionally and therefore you are moved and you pray a prayer of acceptance, a sinner's prayer, and after that, that's it. Hindi po. Gaya ng ating pinag-aralan last week, perseverance. Christian is in a marathon race. Hindi po mabilis kung hindi ito ay mahabang takbuhan. At dito 3 bagay ang gusto ko makita natin sa larawan ng pakikipaglaban. First is what to fight. Secondly is when to fight. And thirdly and finally, how to fight. Ano ang pakikipaglaban? Kailan tayo makikipaglaban? At paano tayo makikipaglaban? Ang binabanggit po natin dito ay yung konsepto ng pakikipaglaban. That is the main concept that I'm developing this sermon particularly. And Lord willing, sana po ay sa susunod na linggo ay patuloy nating hihimayin ang tekstong ito. Ang verse 12. Subalit for this particular Lord's Day, the very concept that I want to develop in your mind as a sermon is the concept of Christian fight. Ang pakikipaglaban ng isang totoong Kristiyano. At ang mensahe ngayong umaga, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay isang Kristiyanong nakikipaglaban. At kung hindi ka nakikipaglaban, you have to doubt if you are indeed a Christian. Yan po ang isang bagay na gusto kong hamunin sa atin. Kung hindi ka nakakaranas ng pakikipagdigmaan, nakikipaglaban so to speak, it only shows that you are not yet a Christian soldier. There are 3 things that Christian ought to fight. First is the indwelling sin. Secondly, the devil. Secondly, the world. The pleasure of this world. And thirdly, the devil. Ito po ang 3 bagay na ating dapat we Christian ought to engage. This is our enemy. But if these 3 are your friends, you are not engaging in the battle, in the spiritual battle. Therefore, you are not indeed a true Christian soldier. Dito natin makikita first and foremost, we have the indwelling and remaining sin. The term indwelling sin refers to the residual sinful nature that remains in the believer after a spiritual regeneration. Ang example po dito ng isang commentator, ng isang theologian, pag ikaw daw po ay bumili ng isda sa palengke. Karamihan, kapag ikaw ay nagbumili ng isda sa palengke, nililinis na po yung isda. Di po ba? Tinatanggal yung hasang, tinatanggal yung bituka, at pag natanggal na, ibabalot sa plastic, ibibigay sa'yo, iuuwi mo. Pero, kapag hindi ka naging maingat sa pag-handle ng isdang binili mo, agad mo itong ipinirito na kung saan ay may residue ng dugo. May residue pa rin ng mga dapat tanggalin sa kabuuan ng isda. Hahalo po ito sa iyong kinain. Hindi ba
kaya po tayo, pag bumibili po tayo ng karne o isda o manok, pagdating sa bahay, hindi kung ano yung binigay sa atin, isasangkot siya mo na kagad eh. Di ba? Ano ginagawa natin? Hinuhugasan natin. Right? Hinuhugasan natin. Tinatanggal natin yung mga nanatiling mga residue ng mga bagay at elemento na dapat wala doon sa isda, manok o karne. And that is the picture of the remaining sin in the believer. At habang hindi mo itinatanggal yon sa isda at hindi ito naka-ref, hindi ito naka-freezer, wala ito sa cooler, ano mangyayari doon sa karne, sa isda o sa manok? Magpa-pile up ito ng germs. Yung dating kakaunti, mag-a-accumulate ito ng bacteria that eventually sisirain ang isda, manok o karne. Picture in your mind that illustration. And that is the same thing na sabi ng theologian ni Herman Bavinck. Ang sabi niya, that is the same thing in the Christian. Yes, we are justified in Christ. Yes, we are already freed from the condemnation of sin. However, if we are not aware, if you are not aware in the remaining indwelling sin in the believer's life, you will be slowly contaminated and corrupted. You need to fight. You need to fight this indwelling sin, the remaining sin in your life, the residue of lust, the residue of anger, the residue of envy, lying, covetousness, pride, slothfulness, all kinds of sin, because that's the reality. Yun po ang realidad. Na tayong mga Kristiyano, we are in the internal quote-unquote civil war. We fight the remaining old nature of pride, unbelief, and desire for the autonomy of God. Turn your Bibles in Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Verse 4. Ang sabi po dito sa verse 4, simulan po natin sa verse 3. Consider Him, referring to Christ, which is the author and perfecter of our faith, who endured from sinners such hostility against Himself, so that you may not grow weary and faint-hearted. Verse 3 refers to the finished work of Christ on the cross. But look at verse 4. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your own blood. That is the concept of the remaining sin. Verse 3, inattribute na tayo'y inaring ganap sa kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Our names were written in the book of life. There is the sinner-saint status change. Yet, we are still sinners and just as the same. Sabi nga dito na may akda sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa tumitigis yung dugo ninyo. Alam niyo po yung language na ginamit dito, yung language na ikaw ay nakikipaglaban talaga. It's a matter of life and death. Na sa iyong pakikipaglaban, sa pagpigil, halos mapunit ang iyong kamay. Hinihila ka, hindi ka nagpapahila. Pero sa sobrang grip, to the point yung kamay mo ay magdugo, mamaltos. And that's the description na sinasabi dito ng may akda.
in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. The question is probably you're saying, Pastor, how can I fight over temptation? Kung ikaw ay isang Kristiyano at isang totoong Kristiyano, nararanasan mo ang tukso araw-araw. Sa iba't ibang form. In the form of lust, in the form of anger, in the form of envy, in the form of lying, in the form of covetousness, in the form of pride. There are different aspects that we are being tempted. But the question is, how are you going to fight over this temptation as a Christian? Let me offer several biblical ways to fight over temptation. First, flee and don't ever flirt with temptation. Yung iba nakikipaglaro sa temptation. Yung iba, pa-relax over temptation. But what we will find in the scripture is not to entertain, not to flirt, but to flee. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, turn your Bibles in 2 Timothy chapter 2 verse 2. Anong sabi ni Pablo kay Timoteo? So flee youthful passion and pursue righteousness, faith, love, peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Hindi po sinabing flirt or stay or watch or walk with the temptation, but rather flee. Verse 18 of 1 Corinthians chapter 6 verse 18. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Again, ang sabi ni Apostol Pablo, verse 16, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Yung pinag-aralan natin nung first Sunday of May, based on Psalms 1. Blessed is a man who does not walk, who does not stand, who does not sit. And those verb ay is a picture that when you are captivated from a temptation, you stop walking. And when you are being entertained and lured by temptation, you will start standing with the temptation. And after which, you will sit. You will mingle. Kasama ka na dun sa mga company of sinners. That's why, how we are going to fight over temptation? Flee and don't ever flirt with temptation. Yun yung ginawa ni Joseph. Joseph the dreamer. When he was being enticed and lured, he flee from Potiphar's wife. Secondly, not only to flee and don't ever flirt with temptation, but secondly, to starve and mortify your flesh. To starve and mortify your flesh. Turn your Bibles in these following verses. Galatians chapter 5, verse 16. Galatians chapter 5, verse 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Verse 24. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. Colossians chapter 3.
Colossians chapter 3 verse 5. Colossians 3 verse 5. Put to death, that's the word, mortify. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passion of the flesh, which wage war against your soul. So these are just 3 verses of the many verses that I can cite on you. And from these verses, ano makikita mo, kapatid? That every believer, every professing believer must actively pursue holiness and must be responsible in fighting and mortifying the remaining sin in your life. Hindi ko pwedeng labanan ang remaining sin ng asawa ko o ng anak ko o ng kapatid ko, ng tatay ko, kung hindi ito ay individual mong pakikipaglaban at pakikibaka. Every Christian must be accountable to himself. Every Christian must develop discipline, self-control, training, equipping himself for the spiritual battle. And thirdly, how we are going to fight temptation. Not only flee and don't flirt, not only to starve and to mortify the flesh, but thirdly, replace sinful habit with more time of spiritual solitude. Yung simple habit na kinahuhulugan mo palagi, paltan mo ng ibang activity. Kaya hindi mo na papagtagumpayan kasi wala kang ipinapalit na activity. Palitan mo ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Palitan mo ng panahon ng pananalangin. You replace the simple habit with more time of spiritual solitude. Again, yung ating first sermon first Sunday of May. The men of God, they find time na ang kanilang pagpapalakas, yung kanilang spiritual recharge is the Word of God and prayer. Even the Lord Jesus Christ, di ba? Ilang beses nag-isolate ang Panginoong Kristo. Dinismiss pa niya yung crowds. Dinismiss pa niya yung kanyang mga disipulo para magkaroon ng oras at pakikinig sa Diyos, sa kanyang Ama. And the second war na ang Kristiyano ay humaharap, hindi lamang sa indwelling sin, but also the Christian is confronted with the worldly pleasure. We resist the age, the spirit of the age. There is so much pressure before us conforming our secular values, our biblical values to secularism, to commercialism, to any system that replaces God with a creature. 1 John chapter 2. Turn your Bibles in 1 John chapter 2. Verse 15.
Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For that is in the world the desire of the flesh, the desire of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. So hindi ka lang nakikipaglaban within, nakikipaglaban ka outside of yourself. We have to guard our eyes. We have to guard our ears. There are so many influence and distraction around us. Ulitin ko, gaya ko nung binanggit ko na nung first Sunday about the sermon. Paul Washer says, we are practically awake 16 hours in a day of 24/7. We have 24 hours a day, and yet on those 24 hours, 16 hours we are awake. Unless we exercise spiritual discernment, unless we immerse ourselves in prayer and word, we will easily be drifted with these spiritual temptations, with these worldly temptations. Kung hindi ka magmamatsyag, hindi ka magbabantay ng iyong personal na engagement sa mundo, you will slowly drift away spiritually. Ang illustration dyan ay meron kang bangka. Tinali mo sa pangpang para hindi siya tangayin magmula sa pangpang hanggang pumagitna o pumalaot. Pero sa pagtali mo na hindi mahigpit, hindi mo binuhol ng tama, kakalas ito dun sa pagkatali. Pero pag kumalas ito, hindi naman kagad pupunta ka agad dun eh. Right? Slowly, dahan-dahan, habang ito ay may tide, habang merong hangin, na dahan-dahan siyang itataboy papalayo sa pangpang, ganun din ang description sa isang Kristiyano. Paano natin mapipigilan ito? It is by word and prayer. Kaya nga ang hamon sa atin, dun at sa ating first Sunday sermon, di ba? Ng buwan ng May. Kung ang inyong spiritual nourishment at feeding ay itong panglinggo lang, malnourished kayo. You are spiritually malnourished. If you don't have time, if you don't discipline yourself in your own personal Bible reading and personal prayer from Monday to Saturday, at ito lang ang inyong pagkain, you are spiritually malnourished. Mahina kayo. At alam natin, ang isang katawan na mahina is susceptible to what? To illnesses, to disease, to bacteria, to germs. Walang panlaban, walang immune system sa katawan mo. In like manner, that is how it is pictured about a Christian life. Thirdly, not only we are ought to battle our remaining or indwelling sin, not only the worldly pleasure around us, but thirdly, yung binanggit ni Deacon Ray kanina, Satan himself, the devil himself. 1 Peter 5:8. Sabi sa 1 Peter 5:8, turn your Bibles in 1 Peter 5:8. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil,
prowls like a roaring lion seeking someone to devour. Bago po lumabas yung atake ng kaaway, ng dyablo, may babala si Apostol Pablo. Ang binabalaan niya, yung Kristiyano, look at the verse. Be sober-minded. Be watchful. Meaning to say, you have to be alert. You have to be discerning. It is your responsibility to discern, to be sober in handling life's crisis. Turn your Bibles in Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 verse 10. Revelation or Pahayag or Apocalypse chapter 12 verse 10. And I heard a voice, a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of Christ have come, for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before God. Look at this verse. What is this verse tells us? This is a vision of John that will happen to Satan on the end, in the end. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo, sa kanyang second coming, ito yung magaganap kay Satanas. Ang sabi dito, siya daw po ay itatapon. Sino yung itatapon? The devil. Pero prior siyang itapon, anong ginagawa ng devil? Accuser. Inaakusahan niya ang mga Kristiyano. Pinanghihina niya ang loob ng Kristiyano. Pinapaalis niya na huwag kang tumingin kay Kristo, tingnan mo yung sarili mo. Sasabihin mo, Kristiyano ka, pero yan ang ginagawa mo. Kung titingnan mo ang sarili mo, wala kang lakas. Hindi ka mananaig sa dyablo. In fact, mas matalino ang dyablo, mas marami siyang memory verse na alam kaysa sa'yo. Totoo. Hindi po biro yun. He can manipulate, he can thwart, he deceive the Scripture. Using Scripture. Ito ang dahilan kung bakit naglilipa na ang mga false teachers ngayon. Napakamaraming maling aral at maling turo at kulto. It is being influenced by Satan himself. At tayong mga mananampalataya, he can also deceive us and manipulate us. Because that is the characteristic of the devil. He is the accuser of the brethren. Satan fights by whispering lies on God's character. Hindi ba yan ang ginawa niya sa halaman ng Eden? Nagbigay siya ng pagdududa. Nagbigay siya ng pananalita. Crinaf niya yung statement niya, talaga bang sinabi ng Diyos na kapag kinain mo ang bunga sa gitna ng halamanan ay mamamatay ka? Meron pong pagdududa, meron po siyang insinuation of suggestion of doubt. At di ba ganyan din ang ginagawa ng dyablo sa atin? Yung mga maliliwanag na pangako ng Diyos, all of the sudden, kapag dumadaan ka sa mga madidilim na yugto at probidensya ng iyong buhay, pinagdududahan mo. I'm looking on the clock. I think I will not able to finish the sermon. But let me go to the second point. After expressing to you what is to fight, we have to fight the indwelling sin. We have to fight the worldly pleasure. We have to fight the devil. But secondly, when to fight. Kailan daw ang isang Kristiyano makikipagbaka? Well, the moment you are born again. The moment you were converted.
When the moment you're transferred from darkness into light, it is a lifetime struggle. Christian life is not just a series of isolated battle, but a lifelong campaign. Dahil magmula nang ikaw'y naunawaan mo ang Ebanghelyo, the moment na you appreciate the preciousness of the gospel, the moment that you repented, you turned from your sin, and you put your trust in Christ, the battle started. Ayaw ng diablong lalago ka sa iyong pananampalataya. Ayaw ng diablong magbasa ka ng Biblia. Ayaw ng diablong manalangin ka. Ayaw ng diablong sumimba ka. Ayaw ng diablong makipagkapatiran ka. Ayaw nang gagawin niya. Magbibigay siya ng maraming mga tukso. Nakakondisyon ka, Sabado na ikay sisimba, biglang magpapadala siya ng maraming tukso. May mag-chat-chat sa'yo, pare, inom tayo. Pare, gimmick tayo, Sabado na. Punta ka rito, nood tayo, movie marathon. Oy, gaming tayo. Linggo na ng 3:00 ng madaling araw, sa kayo nang natapos. Tutulog muna ako. Paggising mo, 11:00 na ng linggo. Di ba nangyayari naman talaga? Iba nga, minsan nakabihis na eh. Nakabihis na. Lalakad na. Biglang may kakatok na kapitbahay o kaibigan. Dahil Pilipino, ayaw mong mapahiya yung kaibigan mo, i-entertain mo. There are so many things that took place. And there are so many reasons why probably you are late today. It is probably because of the influence of the devil. Mga kapatid, the point is, we must fight temptation. We must fight our accuser. And when we fight, it is a daily battle. Hindi lang tuwing linggo. Sa araw-araw, sa ating pagtatrabaho. Even in our ordinary days and activities. Especially during season of adversities and suffering. Sa mga panahon na madidilim ang probidensyang ating nilalakaran, naku, dyan napakagaling ng dyablo. Dyan siya magbibigay ng maraming mga negative thoughts sa iyo. Para pagdudahan mo ang salita ng Diyos. Pagdudahan mo ang kapatiran, pagdudahan mo ang pastor, pagdudahan mo ang iglesia. Sapagkat sa panahon na ikaw ay mahina at hindi ka lalapit, hindi mo kakasangkapanin ang kaparaanan ng biyaya ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Let me leave you with the error of many Christians is doing. We are facing our temptation, and this is the error of many Christians, by sequential. Meaning to say, ay kailangan ko muna mapagtagumpayan tong kasalanan to. Saka ko haharapin yung Christian graces. Yun po ang isang mali. The proper address is to approach it not by sequentially, but by simultaneously. Sabay mong nilalabanan, minomortify mo yung flesh, but at the same time, you are also engaging in the means of grace. Simultaneous po yan. You are mortifying your flesh, but you are cultivating as well the grace of God simultaneously. Hindi pa pwedeng uunahin mo yung grace ng Panginoon. Pag malakas na ako, saka ko lalabanan to. You are holding to your own strength.
You have to mortify pride and you cultivate the grace of humility. You mortify anger and you cultivate the grace of joy. It is always simultaneous. Hindi sequential. And that's the problem of many Christian. Bakit repetitive para silang rat race na paikot-ikot na lang ang kanilang Christian life? It is because they don't know how to confront and to handle the indwelling and remaining sin in their life. Nawa mga kapatid, sa ating pakikipagbaka sa linggong ito, remind these precious things. And you challenge yourself. If you are indeed a Christian, you ought to be struggling and fighting the remaining sin in your life. You ought to fight the worldly pleasure of this world. And you ought to fight the accuser of our soul, the devil. At sa mga nakikinig sa mga oras na ito, hindi mo mapagtagumpayan ang pakikipaglaban sa tatlong yan ng iyong sariling lakas. Just like nang inawit nating hymno, your flesh will fail you. It is only by the work of Christ on the cross. He crushed the head of the serpent. On that cross, He crushed the power of the head of the serpent. You come to Christ. You cast your soul before Christ in repentance and faith. And God will transform and change your soul. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, naway nakinabang ang aming kaluluwa sa aming pagharap sa araw-araw ng buhay. Kung paano kami, Panginoon, mananaig sa mga natitirang kasalanan sa aming buhay. Kung paano kami mananaig sa temptasyon mula sa mundong aming nilalakaran. At maging kung paano kami mananaig sa dyablo na sinusulsulan kami, pinapainan kami ng maraming mga bagay upang hindi kami magpatuloy, lumago at sumulong sa aming ugnayan sa iyo. We have to go back to your word. We need to flee and not flirt with temptation. We need to starve and mortify our flesh. And we need to replace our sinful habit with activities pertaining to the means of grace. May we find ourselves doing these things this week for your glory. In Christ's name we pray. Amen. Maglaan tayo ng ilang saglit ng pag-iisip sa pangangaral na ating napakinggan, and let this apply sa ating isip, sa ating kalooban ngayong umaga. Let us all have a moment of silence. The final hymn that we will sing is a hymn written by Sabine Baring-Gould entitled Onward Christian Soldier. This 19th century hymn that uses military metaphors to describe the Christian life
as a unified spiritual journey, but not a physical war. Ito'y panawagan sa mga mananampalataya to move forward in faith, unity, and purpose, with Christ as the leader and the cross of Christ as the guide against evil. So it is a call against spiritual warfare, because the hymn is based on biblical passages like Ephesians chapter 6 about the putting on the whole armor of God, commanding believers to put on the whole armor of God and to battle spiritual forces of evil rather than literal human enemies. It calls for unity of the body of Christ, the church, because it emphasizes that Christians are not divided, but rather one body, the church, marching together. It just speaks that Christ as the leader, because this hymn places focus on Jesus. Makikita natin doon sa hymn na ito that Jesus is the royal master, leading the way with his cross, going before them. And finally, it calls for perseverance, because it is a call to action, to move forward, to move onward, rather than sitting idle in their faith. Kaya tayo po ay tumayo as we sing our final hymn, Onward, Christian Soldiers. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan's host doth flee. On then, Christian soldiers, on to victory. Hell's foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Crowns
Kingdoms and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ's own promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Finally, onward then, ye people, join our happy throng. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldier, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Amen. Brothers and sisters, let us speak forth and declare our allegiance to our Lord and Savior Jesus Christ. Let us sing our doxology. Praise God, from whom all blessings flow. Tunay nga, Panginoong Diyos, na ang pinakamainam na allegiance namin ay hindi pang politika, hindi pang mundo, hindi pang lipunan, kung hindi sa Panginoong Hesukristo na nanaog ang kanyang kalulhatian sa langit, namuhay ng perpektong buhay, sumunod hanggang sa kamatayan sa krus. At matapos ng 3 araw, matapos ilibing at matapos ng 3 araw, nagbangon mula sa mga patay upang ipakita ang kanyang paggapi sa kasalanan kay Satanas at sa mundo. Bagamat kami, O Diyos, ay nagpahayag na ng aming pananampalataya sa Kanya, ang Kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala ng aming patuloy na pakikibaka sa mga natitira at nanatiling mga kasalanan na nasa amin. At patuloy kaming lumaban sa mundong itong makasalanan at sa nag-aakusa sa amin at paulit-ulit na gusto kaming bumagsak sa aming pananampalataya. Ang dyablo, subalit sila'y talunan na lahat at malulubos ang aming kaligtasan sa iyong muling pagparito, sa iyong muling pagbalik. Kaya, Panginoong Diyos, na habang kami ay patuloy na nakikipagbaka, naway matamisin namin, pahalagahan namin ang kalipunan ng mga mananampalataya. This is the community that we can have our spiritual rest, our comfort, encouragement, correction, and the doctrine of one another. We will be recipient. And it is your means of grace
It is your design that there is no Lone Ranger Christian, but community of believers. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, at ang banal na Espiritu na maglalapat ng mga katotohanan ito sa ating puso at makapumuhay tayo ng may katwiran at kabanalan sa linggong itong ating haharapin ngayon at sa muli nating pagkikita. Kindly make a